Hello guys, so good morning. Ito, meron naman tayo ditong Epson L550. Alright, ayan, yung model niya. Actually, galing na to sa ibang technician. Then, nanggaling na din sa atin, naayos natin. Then, ngayon bumalik yung problema. Sige, nakuha ko na bali yung pinakang main problem niya, main cause kung bakit nagkaganon. So, ituturo ko na lang sa inyo kung ano ba yung papalitan natin. Kasi, nag-troubleshoot na kasi ako. Yan, power on natin. Yung pinaka main problem niya is paper jam. Ayan. Pakinggan nyo. Buksan natin. Ayun. Napakinggan nyo yung tunog na yun. Ayun. Printer error na siya. Ayan. Printer error. Ayun yung problema niya. Una, printer error. Yun. Napakinggan yung tunog na yun. Okay. Sige, ulitin natin. Turn off. Turn off. Ulitin natin ha. Papakita ko lang sa inyo. Magbigay tayo ng multiple scenario bago tayo pumunta sa solution. Sige, yung printhead natin, kapag ganyan, tingnan nyo, ang bagal, hindi mo basta-basta maano. So, kailangan hawakan mo dito. Pero normally, kapag dito mo hinawakan, especially yung ibang printer, then ganito din na printer, then automatically mag-move yan. Pero ito nagkikipag-away siya, tingnan mo. Okay, lagay natin dyan sa gitna. Then, ibalik natin tong lock dito. Then, ikutin natin. Tingnan natin yung response. Power on. Right? Ayan. Umikot. Normal yung ikot niya. Okay. Yun. Parang binabangga niya doon eh. Ayan o. Tingnan nyo. Ayun o. Binabangga niya o. Ayun. Yun yung problema. Ano? Printer error. Ulitin natin. Isa pang scenario. Sige, lagay natin dyan. Power on. Alright. Ang ingay pati ng ng kanyang scanner. Parang apektado siya lahat. Ayun ang bagal kumilos nahihirapan siyang kumilos. Diba? Ayun. Ito yung another scenario na gusto kong ipakita sa inyo. Kapag ganyang kabagal, then bumigla pumunta doon at ay tumunog doon, sumipol, then ito naman, another scenario, mabagal din, nag-stop na dito. Ito na. Ang tawag sa kanya na ay paper jam. Okay. Paper jam na siya ha. So, nung una, printer error kasi sumipol siya, so ganun yung tunog niya, stop na siya doon. Parang yung sinisiksik niya yung sarili niya na doon. Then, ayun na nga. So, power off muna natin. Power off muna natin. Okay. Tingnan nyo ha. Ito, mumove ko siya ulit dyan. Ang medyo mahirap. Ito, medyo na siya, Yan. Ayan, nakikipag-away siya. Right, so ano ba yung pinaka-main problem niya? Ito yun. So, na-discover ko na siya. So, nung una, pinalitan ko to. Pero hindi pala to yung pinaka-main problem. Wala dito yung main problem. Kasi bumalik na kasi yung problema, kagaya ng sinasabi ni customer. Then, ganun din yung problema. Main problem, yun talaga yung pinaka-main problem. Kaya pinaayos niya doon sa technician. Sa isang technician. Then, nagamit niya, 1 linggo pa lang. Then, binalik ulit doon sa technician. Yung technician naman, sabi daw, kumbaga, mag-a-abroad na kasi. Kaya pinakuha na lang ni customer yung kanyang unit. At pinasa sa atin.
Pero yun, madami na kasing napalitan dito. So, madami na napalitan. Kaya medyo ako, nahirapan talaga ako. As in totally. It take almost 3 days na. Nakaka-stress na nga kung paano ko ba tatapusin to. Pero, ito lang pala yung pinaka-problema niya. Papalitan lang natin siya ng, aray ko naman. Wait lang guys. So, ito yung pinaka-main problem niya. Kapag ganun mabagal na yung galaw niya, galawan ha, pag mabagal na yung galawan niya, papalitan mo lang, ito, yung dynamo. Check mo ulit ha. Check mo ulit. Ibig sabihin, pwedeng damage na to, or syempre, sa katagalan na, tagal na kasi ng unit na to, mga sinaunang unit pa to na 4-in-1, 3-in-1, ano. So, ito, nasisira ito. Unang nasisira ito. Then, pangalawa, ito na, nasira na yung kanyang dynamo. So, syempre, siguro fluctuation of current or hindi natin masabi kung ano ba yung nangyari. Pero normal yan na masira. Ano, normal yan. So, tanggalin natin to. Yan o, tingnan mo, nagigipag-away siya. Ayan ha. Sasample ko lang sa inyo ha. Ayan. Matigas siya. Pero mamaya, yan. Tingnan natin. Baklasin lang natin to. Maganda kasi mag-share ng mga ganitong mga video kasi mechanical error na to eh. No? So, dito na to mismo, hindi na to board or kung ano pa ang problema. Ito, mechanical problem na to. Kahit anong unit, ano? Kahit 3110 or basta any Epson L series. Pare-pareho lang ang ano niyan. Or M series, M200, ano. So, pare-pareho lang naman yan ang magiging problema niya. Pag ganun yung na-encounter nyo. Kahit sa Epson L120, L360, 365, 220, 210. Yan, sa mga ganun, lahat ng mga Epson L series or M series, pare-pareho lang yan. Dynamo yung problema niyan. Ayan. So, medyo bago pa, malinis pa. Mag-spare na lang tayo ng parts. Ito, kinuha ko to sa Epson L365. Yan, pareho lang naman sila. Epson L365 or 360, 210 or wag lang 220 and 210. 360, 365 pareho lang yan. Ang 210 kasi medyo maliit. So, iba naman yung voltage nun. Yan, balik na natin, kabit na natin. So, tingnan nyo na lang kung paano ko siya ikakabit ha. So, lalagay ko muna yung kanya. So, nilagay ko na yung kanyang timing belt. Yan, alright. Then, fix na natin. Kasi pag hindi mo nilagay yung timing belt, may hirapan ka sa pagbalik. Ano? So, may hirapan ka niya sa pagbalik. Kaya, dapat, unahin mo muna ang pagbalik ng timing belt. Yan. Then, tornilyo. So, wag nyo skip yung ano ha. So, kung sa tingin ninyo, nakatulong sa inyo yung video na to, kahit anong Epson printer, okay yan, applicable to. Kung sa tingin ninyo, nakatulong ito sa inyo, huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe. Huwag nyo rin i-skip yung yung ads para at least mas maingganyo pa tayo gumawa ng marami pang video para sa inyo. Para makatulong tayo. At the same time, matulungan nyo din ako. Sa hindi pag-skip at pagtapos ng hindi pag-skip ng video. Ng ads. Ng ads. So, ibalik na natin to. Ayusin lang natin. Ang init dito sa amin, guys, ha. Kasi totally, ayaw ko na sana ayusin to. Babalik ko na lang sana kay customer. Kaso nahiya ako eh. Nahiya ako kasi tinatsagaan natin. Tinatsagaan natin na ayusin. Kailangan mo talagang baklasin o kung alin ang dapat baklasin, palitan dapat balitan.
Then, pag ganun pa din, iba talaga yung problema niyan. Ano? Yan. So, dyan muna natin yan. Ganyan muna natin yan. Ganyan muna natin yan. Hindi naman yung makakaabala. Yan, alright. Balik na natin to dito. Then, balik natin yung takip niya. Ito naman, careful kayo dito sa anong ito. Kasi, minsan nagsisipag-angatan yung mga silver na yan. So, ito, temporarily, ganito muna yung gagawin natin para hindi tayo mahirapan. Yan. Pasok dito. Dapat careful lang kayo sa paglagay, ha? Kasi, pag nabungkal yan, ako, magdidikit-dikit yan, error yan. So, madadagdagan yung error niya. Okay. Sige nga, tingnan nga natin. Yan, sinaksak na natin guys. Tingnan natin. Power on. Tingnan natin yung scanner. Ayun o, yung movement ng scanner o. Yun o. Then balik. Kapag nandyan yung position ng scanner, ibig sabihin normal. Ano, yan nandyan talaga yan ha. Kahit anong printer, kahit anong Epson printer, dapat nandito yung scanner. Pinakang ano niya yan, ready na yan, ano, ready to scan na yan. Then pag nag-scan yan, huwag mong yan doon, then umpisa naman doon, then scan ulit. Ayan, so normal na yung printer natin, di ba? So wala na yung error, wala na yung printer error, wala na yung paper jam, kasi yun lang yung pinaka main problem niya, dynamo. Ayun, so sana nakatulong sa inyo yung video na to. So take note, this is applicable to all Epson printer. Ano? Kapag na-encounter nyo yung ganong error, nagpi-paper jam, printer error, mabagal gumalaw yung dynamo niya, yung printhead mabagal, then nakikipag-away sa'yo. So, ibig sabihin nun, ang pinaka-main problem nun ay dynamo. Yan, thank you so much guys. This is always your Kotech, Alan Altamarino. Peace out guys. Sana may natutunan tayo.